So, mga kapatid, this morning magbubukas tayo ng Bible. Pakiready ang ating mga Biblia. Bubuksan natin ating mga Biblia sa Romans chapter 1, verse 16. Ang ating pong message ngayong umaga ay pumapatungkol sa gospel. Okay? Gospel. Urog na nababatian ito nga pulong. Sabihin, madalas na natin naririnig yung word na gospel. Ang ating gawain sa Mother Church, sa Mayurga, nalala niyo meron tayong 777 Gospel Broadcast Ministry. Ano pa, meron tayong 4G Go Gospel Globe. Ano ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan nun eh. Na yung simbahan natin nagbibigay ng load para lang magkapag share ng gospel. So, mga balida, ano bang meaning ng gospel? Okay? Ang gospel po, pero magbabasa muna tayo. Sa Romans 1 verse 16. Babasahin ko po muna sa English. Okay. Romans chapter 1 verse number 16. Ano pong sabi ng Biblia, mga kapatid? For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Okay? For I am not ashamed. Magandang memory verse ito, mga kapatid. Maupainin nga memory verse. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So, ang ating tema sa umaga ito Sunday School, lesson natin, gospel. Mga kapatid, ang word na gospel, okay, ang pulong nga gospel, nagtikang iton sa yakan nga Griego. Okay? So, bago pa nagkaroon ng English na Bible, nagtikang anihinit Griego. Okay? Si Jesus man, di man hiya English. Si Jesus, hindi siya Amerikano. Okay? Diri hiya nagamit hinwikang English. Ang ira gamit hadto nga kapanahunan, Griego. Okay? Greek. So, ang gospel, mga kapatid, nagtikang hiya sa word na Evangelion. Okay? Evangelion. Spell natin. Letter E, V, A, N, G, E, L, I, O, N. Okay? Evangelion. Okay? Nang meaning ng Evangelion, okay, Griego yan na pulong mga kapatid, Griego nga yakan. Yung word na Evangelion, ang meaning good news. Okay? Good news. So, gospel, nag-start siya sa wikang, anong wikang mga kapatid? Griego. Ano yung conversion niya? Ano yung tikangan na yakan? Evangelion. Na ang meaning ay good news. Mga kapatid, dyan nagsimula yung word na ebanghelyo. Okay? Kaya yung gospel, waray niya pinagkaiba sa wikang ebanghelyo. Na anong ibig sabihin, mga kapatid? Mabuting balita. Good news. Kaya pag sumarin kita nga gospel, pwedeng ma-transfer yan na mabuting balita o pwede rin masaring kita nga ebanghelyo. Walang pinagkaiba yun, mga kapatid. Gospel, ebanghelyo, maupay nga sumat. Madaling salita. So, sumarin kita nga maupay nga sumat, wala yung pinagkaiba sa gospel. Okay, maupay nga sumat. O, pag sumarin kita, magwawali kitahan maupay nga sumat. Pwede gap kita na sa ring nga nagwawali kitan gospel. Maupay nga sumat. 'Yon. Okay, so mga kapatid, anong sabi dito ni Apostol Pablo sa Romans 1:16, mga kapatid? Ano? Sabi dito, hindi niya kinakahiya, hindi niya iging kakaawod ang maupay nga sumat ni Kristo. So mga kapatid, it maupay nga sumat, diri ngay an angay ikaawod. No? Mamaya, meron tayong pag-uusapan paano natin lalabanan yung kaawod. Mga kapatid, ang maupay nga sumat, maupay. Amen ba, mga kapatid, no? So yung chismis nga lumalaganap eh.
Sabihin yung mga bad news, yung mga iba-ibang mga istorya lumalaganap sa paini nga maupay nga sumat. So si Pablo, bilang isang magwarali o Kristiyano sa gadahaton, sabi niya dito, hindi ko ikinakahiya ito. Bakit mga kapatid? Yun lang yung kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Basahin niyo balik sa ating mga Biblia, no? For it is the power of God unto salvation. So yung ebanghelyo mga kapatid, hindi yan basta message la. Hindi yan basta istorya la. Hindi yan basta chismis. Sabi diyan, yan ay kapangyarihan. Ang ebanghelyo mga kapatid ay kapangyarihan ng Diyos. Gahom ito Ginoo. Para ano mga kapatid, dida, sa atong mga Biblia? Para diin. Gahom para diin. Para hit. Okay? Para hit katal wasan. Amen. O, di ba mga kapatid, naklaro nato ano? Romans 1:16, didi sa waray sabi dito, diri ko ikinaawod an maupay nga sumat, amo inian gahumhan Diyosin pagtalwas. So yung iniisip natin na bagaya kanya kanila nga maupay nga sumat, nakakapagligtas pala mga kapatid. Amula gahuman Ginoo waray na iba para ang tao matalwas. Amula ito an maupay nga sumat. Amen ba mga kapatid? Ngayon, tanggalon tait maupay nga sumat. May matatalwas ba? meron bang matatalwas kung waray maupay nga sumat? Kaya amula ito paagi. Saring paamula it gahuman Ginoo para itaw matalwas. Kaya mga kapatid, saring ni Pablo, diri niya ito nigigin kakaawod. Kaya waray na iba. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, ano ba muna it maupay nga sumat? Ano iksulod dito? Kumbaga amon it karton, ano it laman ng maupay nga sumat? Nasa 1 Corinthians chapter 15. Okay? 1 Corinthians chapter 15, para aton baga manamnam an kahuluganhan maupay nga sumat, no? 1 Corinthians 15 verse 1, 2, 3, 4. So apat po na verse to, no? Apat na bersikulo. So 1 Corinthians 15 verse 1, verse 2, verse 3 hanggang verse 4. Babasahon ko po mga kapatid. Ito ay sulat gihapon ni Apostol na Pablo. So siya din yung sumulat nung kanina sa Romans, no? Ito gihap na sulat iya gihap ini. So verse 1. Nandiyan na kayo mga kapatid. Verse 1, sabi dito, nganya na kabugtuan ko. Karuyag ko ipahinumdum ha iyoan, ano't karig nga ipahinumdum? An maupay nga sumat. Nga akon igin wali ha iyo, ngan iyo man kinarawat, ngan amo an nakaparigon han iyo pagtuo. So diyan pa lang sa verse 1, ang dami ng epekto ng maupay nga sumat, no? Igin wawali, igin kinakarawat, ngan nakakapadigon. Damo it epekto ng maupay nga sumat. Verse 2, amo ito an maupay nga sumat. An mensahe nga akon iginwali ha iyo. Natatalwas ka mo, pinaagi hito nga maupay nga sumat. Nakita niyo mga kapatid? Parang paresa ng Romans 1:16 kanina. An maupay nga sumat, amo it gahuman Ginoohin pagtalwas. So dapat sabi dito sa 1 Corinthians 15, pinaagihan maupay nga sumat, amo it nagtatalwas han mga Kristiyano. Nakita niyo mga kapatid? So yung Biblia hindi siya kontra-kontra. Kun iyo kaptan hin marigon, gawasla kun hababaw an iyo pagtuo. Verse 3, ito na. Ito na yung laman ng maupay nga sumat. Ito na yung sulod. Verse 3, iginhatag ko na iyo an akon nakarawat, nga amo an labik ka mahinungdanon. Nga naman, namatay hi Kristo tungod an aton mga sala, sumalahan, nahisurat hakasuratan. Amen mga kapatid. Verse 4, nga iginlubong hiya, ngan ginbanhaw haay katulog ka adlaw, sumalahan na isurat hakasuratan. Amen. So simple lang, si Kristo'y namatay tungod hit kasalanan. Ay laki ta pagsaningin namatay la. Kay damot mga taot namatay la. Si Kristo haway ti kamatayon. Namatay ha para hit sala. Namatay si Kristo para sa kasalanan. Ano sumunod mga kapatid? Verse 4.
inilibing, kauman tulo ka adlaw, muling nabuhay. Kaya yan ang ibig sabihin ng mabuting balita. Na aton iginwawali paulit-ulit, siring pangandi dito ni Apostol Pablo, igin papahinumdum niya. Sumiring nga ni igin papahinumdum mga kapatid, sabihin, daan nila maaram. Igin, re-remind la. Kaya mga kapatid, napakalaga na ang gospel termi na iwawali. Pero may kita na papahinumduman, lagi ito nga ipapaalala, sabagat pinaagilahin ni natalwas kita. Kaya tuwing meron tayong pagsisimba, lagi ito nire-remind. May meron tayong kapatiran na siring, Pastor, paulit-ulit na lang yung mensahe. Sino ba nagsabi sa akin? Pastor, lagi paulit-ulit. Kapatid, wala tayong magagawa. Yan lang para maliligtas tayo eh. Amen ba mga kapatid ko? So, maupay may da permi nagre-remind sa atin sapagkat ang ating mga mind permi ni nawawara. Paiba-iba tayo nang naiisip. Iba sa isang linggo na lumipas, marami tayong iba-ibang mga inaasikaso, mga iba't ibang distraction na dani nalimtan at ini nga maupay nga sumat. So kapag tayo nag-church, ipinapaalala ito sa atin na ang Panginoon namatay para sa atin. Ipinapaalala sa atin na si Kristo yung ilibing. Ipinapaalala din sa atin na si Kristo yung muling nabuhay. Na meron tayong kaligtasan, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kung ini, kailangan ng mga Kristiyano, sa ipan, mga diri-Kristiyano. Salit, saring Pablo kanina sa Romans 1:16, balik tayo mga kapatid, Romans 1:16, balik tayo. Sabi niya, diri ko iniging kakaawod. Mga kapatid, amo la ini itbutang nga pwede kita mawarainin awod. Saring pa, walang, pangit kasi sa Tagalog eh. No, sa waray-waray, nawarayan kain awod. Hindi mo iniging kakaawod. Na naman mga kapatid, lagi mong sinasabi si Kristo'y namatay para sa kasalanan, inilibing at muling nabuhay. Mga kapatid, amula itpaagi na itawo natatalwas. Diri pinaagian maupay nga binuhatan, diri pinagi bisan na ano nga maupay nga binuhatan, waray. Sabi pa nga ng Biblia sa Efeso 2:8 hanggang 9, pinaagi light grasya. Kaya mga kapatid, it maupay nga sumat grasya iton. Kaya no, waray manat saring pa-contribution ini para matalwas kita. Kung may damanat na amot para kita matalwas, it sala nga ato nahimo. Naamot naging qualification nga talwasan kita kay tungod kay makasasala kita. Efeso 2:8 mga kapatid hanggang 9. Efeso 2:8 hanggang 9. Kay pinaagihin pagtuo natalwas kamo tungudhan grasyan Dios. Amen. Diri iniiyo kalugaringon nga buhat kundi hatag gudla ini han Dios. Verse 9, waray gud niyo dinhi sadang ipanhambog tungod nga diri ini bunga an iyo kalugaringon nga mga buhat. Amen ba mga kapatid? So naklaro natin no. Sa kaligtasan wala tayong ambag. Oray. Ang Diyos lang ang gumawa niyan para sa atin. Kaya tinatawag na biyaya. Grasya, the gospel of the grace of God. Biyaya, ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Biyaya, grasya, sabihin, waray effort, waray human effort para magkamayada kayo ito. Kundi gingkarawat lanim tungod kay ginhatag. Binigay ng Diyos, kung waray ihatag ng Diyos, waray natikaroton. Nakarawat nat iton tungod kay ginhatag man niya. Nakuha niya mga kapatid ko. Sabihin, waray di kita pwede sumaring, natalwas ako, kaya nagtuwa ako. Paano ka naligtas? At tatanungin ka, paano ka naligtas? Tinanggap ko. Ang nagawas, baga imo, may danim amot nga ikaw, kasi tinanggap ko, hindi Mga kapatid, tinanggap natin kasi binigay. Binigay na libre ng Diyos para sa atin. Romans 6:23, no? Kaya ang tawag sa ebanghelyo ay regalo. O Romans 6:23, mga kapatid. Romans 6:23. So, biyaya, regalo, ano pa? Gawa ng Diyos, hindi natin ito gawa. Yung mensahe ng mabuting balita ay hindi natin dapat kahiya.
Huwag mo ito ikahiya, kapatid. Sa ating church, hindi natin ito kinakahiya. Romans 6:23, kay ang bayadan sala, amuan, kamatayon. Kundi ang libre na, ano pa, sumpay, nga hatag. Libre na, ginhatag pa. Waray ninimpalita, iginduhol pa hae mo. Amen ba mga kapatid? Libre na, binigay pa. Sabihin, waray na nimbabaydan, iginduhol pa hae mo. Binigay pa, hatag. Libre nga hatag ang Dios, amuan dayon nga kinabuhi di daha pakig-usa kan Kristo Jesus nga aton Ginoo. So, mga kapatid, yan ang ating topic ngayong umaga na hindi natin to dapat ikahiya. Kay sugadahin mo, natalwas lagi, pinagiton. Ako, na inyong nagsasalita ngayong umaga sa inyong harapan, walay ko ang mataas sa iyo ngan sa Dios. Kay usa lagi pa ko nga makasasala na binayaan din ng Panginoon. Na makilala si Kristo at siya aking maging Panginoon at tagapagligtas. Sanglit, mga kapatid, huwag nating ikahiya ang Ebanghelyo. Okay, meron pa tayong verses na mababasa mga kapatid sa 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1 verse 7 hanggang verse number 8. 2 Timothy chapter 1 verse 7 hanggang verse 8. Verse 8 laan ni kita, verse 8. Okay? 2 Timothy 1 verse 8. 2 Timothy 1 verse 8. Ano siling dito mga kapatid? Sanglit ayaw kaawod. Amen ba mga kapatid? Huwag ka mahiya. Hin naman, pagsaksi para na aton Ginoo ug para haakon nga usa nga binilanggo para kan Kristo. Anaman sumpay, pakig ang bitlugod han pag-antos para han maupay nga sumalahan kusog nga ihinatagan Dios ay mo. Amen? So, yung Romans 1:16, 2 Timothy 1 verse 8, nagpapaalala sa atin na huwag natin itong ikahiya. Sabagat hindi mo alam kung isinare mo ito, yung kausap mo, maligtas din. Amen ba mga kapatid? Walang maniniwala kung hindi natin ito ipagsasabi. Di ba? Waray matuod, excuse me, waray matuod kundi kamayakan. Amoton nga bisan kita maginampuon nga ang Ginoo magtalwas, waray natatalwas. Pero ang Ginoo nagtatalwas ba? Nagtatalwas siya. Amen ba mga kapatid? Nagliligtas siya. Gusto niya yun eh. Kalooban niya yun eh. Kaso, kailangan natin sabayan ng pagyayakan. Kailangan to natin sabihin. I-voice out natin to. Alam mo ba, si Kristo'y namatay para sa iyong kasalanan? Alam mo ba, na bisan kita makasasala, naluyan Ginoo para haton? Alam mo ba na kung di ka matuod ini nga pulong, makadto ko sa impyerno? Alam mo ba na ini nga kinabuhi, dagmit lay ni, mapapaslay ni, sunod niya kinabuhi, mas maihad to kontra ni? Di mo ba alam na si Kristo'y namatay sa krus para sa iyong kasalanan, binayaran niya, nilibing siya, muli din siyang nabuhay, para ikaw, kumarawat ka nga ni magkamayad na kagyapon ng kinabuhi ng waray katapusan? Mga kapatid, kapag aton ito siniring, may matuo. May matuo. Imposible nga waray. May do dito. Kaya suga dito mga kapatid, nagtatanom, waray nagtatanom nga na laom yung waray niya maani. Meron ba nagtatanim na kapag baka wala kong aanihin. Hindi magsabot ka nga ni, nalaom ka, may maturok. May dayto. Waray paningkamot para Ginoo nga magiging kawang. Sanglit mga kapatid, pagyakan la, ayaw ka baraka, may dagat matuod. No? Pero, di kita makalikay nga may mga persecution. May mga pag-uusig. Eh kung may danat maupay nga sumat, may dagyap anyawa, maraot nga sumat. Maraming pagbabalga na imo haharapin. Makadto kita mga kapatid, okay, sa Mateo 10. Mateo 10. No? Waray na iba para ang tao maligtas. Pinaagi gud lahini nga maupay nga sumat.
Mateo Gs. Verse 11, mga kapatid. Mateo Gs. 11. Nandiyan na po kayo, mga kapatid. Amen. So, expect natin may dagod makontraha aton hini nga mensahe. Expect natin yan. Okay, bisan nga niyan Ginoo kita at didi, no? Verse 11 na sa niya. Pag abot niyo hinbong to o baryo, okay, kapag magbabahay-bahay ka mo, o magsusulwining tayo, sabi ng Panginoon dito, pag abot niyo hinbong to o baryo, pamiling kamuhin mapasakaha iyo. Ngan pabilin kamo didaha iya, nga da han pagbaya niyo hito nga dapit. Amen ba mga kapatid? Sabihin, didaha baryo, maraming bahay. Okay, damot kabaryuhan. Pero sabi ng Panginoon dito, pamiling kamuhin, mapasakay. Sabihin, karapat dapat. O ngayon, kung sugad man, ano mangyayari? Verse 12, pag sa kaniyo hinbalay, siring kamo, maada untaha iyoan, kamurayaw. Verse 13, kung karawaton kamo, hantag balay, mapabilin an kamurayaw di dahito nga balay. Kundiri, bawi ang nagpapabilin nga kamurayaw. Amen ba mga kapatid? Sabihin, sa pagbabahay-bahay talaga mga kapatid, merong chance na i-reject ka, meron ding chance nga, karoton ka. Hindi lahat yan. Nakatalaga para maligtas. Kaya nga, ang sabi dito, pamiling eh. Sabihin, nagsisearch din ako din eh. Nagsisurvey ka din. Sino kaya dito yung iginhanda ng Panginoon? Ngayon, malalaman mo yan lang yan kung magbabahay-bahay ka, babahay-bahayin mo talaga. Di mo kasi malalaman yun, di mo susuyurin. Di mo iisa-isahin yun. Ngayon, expect mo din na merong ma-reject. Meron pang isang hagisan ka ng ihi doon sa Arinola. Sino yung nandyan? Wait lang, kinuha yung Arinola, binuhos doon sa nagbibigay ng trucks. Malala yun. Minsan naman, nagbigay ka ng trucks, na-experience ko yun sa overpass. Dinuruan niya, tsaka niya pinunit. Ngingitian mo lang. Sabihin, meron talaga mga tao na kahit na mabuting balita na yung ginawali mo, nadiri lagyat. Amen ba mga kapatid? Ngayon, bawiaan kamurayaw. Sa kanila ang kapahamakan, sa iyo ang kaligtasan. Kahit na anong gawin ng tao sa iyo, tandaan mo meron kang kaluwasan na daan. Kaya di ka mapa-apekto ito. Ngayon mga gibubuhat tayo mo. Okay? Verse 13 mga kapatid. Verse 13. Okay, kung karawaton kamo hantag balay, okay, kung kinpasaka kita, kamo, mapabilin ang kamuraya di dahito nga balay. Kundiri, bawia, an igpapabilin nga kamurayo. Verse 14, ngan kun may ada balay, kun bungto, nga diri kumarawat, o diri mamatya iyo, padpara ang tapo-tapo, hani yung mga tiil, ngan bayai, ito nga dapit. Amen mga kapatid. Kung meron di tumanggap, sabihin pa nireject, pinagsisigawan ka pa, kayo dito, balis kayo dito. Baya ito. Pero pagpagin niyo muna yung tapo-tapo, aniyutil. Bakit pinapapagpag mga kapatid? Yan ay simbolo na ayaw mong makabahagi sa lupa nila. Sabihin, madumi yung lupa niyo. Pinapagpag, sabi ng Panginoon dito. Okay? Okay ba mga kapatid? Nagigits nyo? O sabihin, nire-reject mo din yun. Sige, ayaw nyo sa Panginoon, ayaw din namin sa inyo. Verse 15, kaya tigam ni ini, haadlaw han paghukom, maluluoy pa ang Diyos han mga tawo han Sodoma o Gomora, kay han mga tawo ito nga bungtot. Amen mga kapatid. Naalala niyo nangyari sa Sodoma at Gomora? Ano naalala niyo mga kapatid? Di ba umulan ng apoy doon? Sino yung naligtas lang? Si Lot. Hindi po yung si Lot na Hilot. Lot ang ngaran. Nga na niya pamilya ang mulat at alwas.
Nagkikinarida-hira, kitikadtuhan bukidhan, Kidron. Pero sabi ng Panginoon, ini nga mga bumaribadhan maupay nga sumat, mas malala pa ang ira sa sapiton kontran pag-uranhan kalayo. Amen ba mga kapatid? So, sa atin, ibinigay ng Diyos yung pag-ebanghelyo. Una-una mga kapatid, waray ni intriga sa mga angel, no? Mga anghel. Kaya nit mga anghel, waray ka makita nga nagbabahay-bahay ng mga anghel. No? Na pwede manira nga, lumusad nila din eh. Para hiray mga tok. Uy, may angel oh, may pakpak oh. Bakit hindi sila yung intrigahan ni ng mga mensahe? Bakit? Hindi sila yung niligtas ni Kristo eh. Hindi sila naka-experience na ang mga salat nila na baydan. Diri hira naka-experience nga ang Dios na himo nga angel para mamatay para ira. Hindi. Tayong mga tao. Salit mga kapatid, nag-expect ang Ginoo na kita nga mga talwas, kita ang pinakasyahan nga maniguro na aton ging karawat nga grasya aton ini ipagsabi. Nakuha niyo mga kapatid. Oh, kaya may the consequence nga maupay, may dagap consequence na hindi. Dahil tatandaan natin mga kapatid na sa mundo tayong masama. Nasa mundo tayo na kung aning mabuti, tikang sa Diyos ayaw nila. O di ba? Mas pipiliin nila yung sa panahon ngayon, adin 5,000 adin Bible. Papili ay tao. Kung ako waray pagi no, mapili ako 5,000. Yawat na lang, no? Pero ngayon na sa Panginoon tayo, kung ang kwarta galing sa demonyo, yung Biblia galing sa Diyos, hindi mo pipiliin ang material. Sabagat yung pera na galing sa diablo, mauubos din yan eh. At kapag naubos yan, wala na. Pero ang kamurayaw, naigit sa lahat na binibigay ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, anong binibigay ng Diyos? Kamurayaw. Kamurayaw, hindi yan nawawala. Magpapabilin yan, sabi pa nga ng Biblia, nagpapabilin hambalay na kumarawat kan Kristo. So, wag nating ikahiya ang mensahe. No? Amen mga kapatid ko. Kaya pag may chance na makapag-share tayo, wag mo sayangin yung chance. Bintagan kang Ginoo nga makatangkai mo pamilya, o makaistoryan imo mga sangkay, classmate, makaistoryan imo mga baga kausa, o makagintagan kayan Ginoo kayo na makapagyakan sa damo nga tawo, isingit mo, himo kan pagi nga maisingit ini nga mga pulong. Na si Kristo'y namatay para hit kasalanan, namatay, inilibing, at muling nabuhay. Sa dulo mga saling kasino sa inyo yung nais tumanggap kay Kristo. Amen mga kapatid. Yan ay simple lang yun na invitasyon na para ang tao ay magtuo. Romans chapter 13 mga kapatid. Sana hindi ako nagkamali. Okay, Romans. I'm sorry, chapter 10 pala mga kapatid. I'm sorry, chapter 10. Romans 10. Romans 10. Romans chapter 10. Verse number 13. Romans chapter 10, verse 13. Nandiyan na po kayo mga kapatid. Amen? Amen. Romans 10:13. Sabi ng Biblia, sumala hansiring han kasuratan, matatalwas ang bisanin o nga natawag han ngaran ng Ginoo. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang bisanin o. Mapa ibang lahi man yan, ibang kalagayan, basta bisanin o. Nakita niyo yung biyaya ng Diyos mga kapatid? Nakita niyo yung grasya? Kahit sino. Basta ano man requirements, tumawag ka la. Basta tumawag ka la ngaran han Ginoo matatalwas ka. Sabi ng Biblia, matatalwas ang bisanin o nga natawag han ngaran han Ginoo. Verse 14. Ngayon, itong problema, verse 14. Kundi, uunanhon pagpakagtawag nira haiya, kung warira tumuo. Amen ba mga kapatid? Matatalwas itawag kung matawag yan sa Diyos. Ang problema, paano siya makakatawag kung warira liwat yan makatuo? Hindi siya makasarig. Nga uunanhon pagtuo nira kung warira makabatihan mensahe.
Ngayon, paano naman sila ah, makakapagpanampalataya kung hindi sila makakarinig ng mensahe? Ngan uunan hunin pakabati nila kung diri igsang yawan mensahe. 15. Ngan uunan hunin pagisang yawan mensahe kung diri ipadaraan magsarangyaw. Amen po mga kapatid. Nakuha niyo mga kapatid? Surusumpay ito. May mga ngaral, may magsishare, may mensahe nira nga dara, ito nga mensahe mababatian nira, kung makabati hira, matuo hira, kung matuo hira, matawag hira, kung matawag hira, matalawas hira. Nakuha niyo mga kapatid ko. Kaya, ini nga aton simbahan, waray naton ibang mensahe kundi si Kristo. Hindi politika, hindi mga issue ng lipunan, kung ano mga bagay-bagay, ang ating mensahe si Kristo lang. Sabagat siya lang yung pangalan na kaangay-angayan gud na mabatian it tao. Sabagat ang tao ay mamamatay, okay? Mamamatay, hindi magtatagal ang buhay ng tao, lilipas ang lahat ng bagay. Pero kung ang tao may pananampalataya kay Kristo, ililigtas ni Kristo. Yun lang ang pag-asa na meron ang daigdig na ito, maupay nga sumat. Ngayon mga kapatid, sa ating aplikasyon, huwag natin ito ikahiya. Maupay ni nga sumat eh. Nakuha natin mga kapatid. Oh. Kapag may chance na pwede kang mag-yakan, patin maupay sumat, yakan. Oh. Kahit na anong kalagayan, sitwasyon, istorya ito. Kaya di mo alam, baka yung kausap mo, madiscuss mamaya yan. Nakuha niyo mga kapatid. May urgency. Sabihin, merong, ba daw, kung di ko ini-istorya, last ko na ini nga pakikita, hindi nga tao. Kung last ko na ini nga pakikita, hindi nga tao, timawari ko pa ini mayaknan, han mao nga sumat, ako it babasulon ini sa pagdating na paghukom. Nandun sa impyerno, masaring iya, Ginoo, nandyan yung, uy, ba't nandyan ka sa langit? Wari mo manak, yak na. Nga amo ngayon itbaga kamatuoran. Nakuha niyo mga kapatid ko. Huwag nating hayaan na masisi tayo ng mga tao. Natungod kay maaram kita, waray kita magpasabot, hayra. Kaya kung may chance, hanggat buhi pa ito nga itong kaistorya, kamag-anak, urupod, sangkay, classmate, katrabaho, lagi nating ipaalala sa nila ang mabuting balita. Sabagat ang buhay ay hindi waray na sa labutan kinabuhi. Pag mayroong mga igindudulong, no? Lagi kong tanong dyan, napunta na ba namin to? Anong pangalan? Pag may sakay ako, Brad, nakita mo yung pangalan? Yung kutsi, di ba, may tarpaulin niya sa harapan. Lagi kong tanong sa sakay ko, Sister, ano na ba natin yun? Napunta na natin yun? Taga saan yun? Kasi mga kapatid, araw-araw may namamatay. O, di ba? Dito po sa ating mga barangay, may patay ba? Dito po, may lamay, may dahaaton. Pero mga kapatid, di rin nalilikay nagkakamay dito. Sanglit, kung araw-araw may namamatay, hindi rigiyap kita angay na umundang hit pagmimensahe han maupay nga sumat. Bis paano't aton mga paniguro, mga kapatid, lahat ng ating paniguro sa kinabuhi, kailangan nakakunik yan sa mabuting balita. Nakuha nyo? Kasi mga diploma, after 100 years, wala nang halaga yan. Yung mga skill, after 100 years, waray na itong kabuluhan. Itaton mga kakayahan, kagalingan, kahusay, kagwapo, naks, no? Mga ating mga kapatid, mga artistahin, no? Bira. Naisingit ko pa. Galing. Mga kapatid, lahat ng dapat ginagawa natin nakakunik doon sa mabuting balita. Nakuha niya mga kapatid? Sabagat lahat ng bagay na ito lilipas. Pero yung ginawa natin para kay Kristo hindi lilipas. Oo nga, tayo mamamatay. Pero pag tayo namatay, kasama natin yung mga nadala natin sa Panginoon. Isang araw, pag-akit sa langit, may masaringat to. Mabuti lang sinabihan mo ko. Pinala nga ginyaknan mo ditohan nasa lupa pa tayo. Badaw, kung waray ni makyak ni. Waray nga wak din sa langit. Nakuha niyo mga kapatid ko. Kaya naniguro natin simbahan. Nagbibigay tayo, nag-support tayo sa ating church.
Kung di man tayo nakakasama, gumagawa tayo ng paraan na makabahin iton nga buruhaton nga nagtatalawas kitan mga kalag. Nagliligtas tayo ng mga tao. Hindi natin kaya magligtas mga kapatid. Ang Diyos ang nagliligtas. Pero nasa atin nakabase kung paano natin igin sa sangyaw. Kaya di kita na ni Guro nga itminsaya natin puro, binwaray halo, giniistudyohan good, iniaandam, bakit mga kapatid? Hindi tayo nagliligtas eh. Pero dakot probability, dakot chance nga kung maupit binhi, maupit tubo. Nakuha niya mga kapatid? Sabihin, yung quality ng message, amot aton baga trabaho, kalidad, ang aton mensahe. Hindi tayo nagliligtas. Ang Diyos ang nagliligtas. Pero sa atin nakasalalay ang quality ng message. Kaya doon tayo na ni Guro nga dapat maaram nga tanan kung ginaano pag-share ang mga pangasumat. Mga kapatid, ngayong umaga, bago tayo magtapos, bigyan ko kayo ng tatlong step sa pag-share ng gospel. Una, pwede nyo gamitin yung Romans Road. Pwede tayong gumamit ng Bible na Romans lang yung gamit natin. Okay? Hindi po Romans, ha? Iba kasi yung Romans, tsaka yung Romans. Oh. Romans Road. Sumiring nga ni Romans Road, kalsada ng Roma, tikadtukan Kristo. Mga verses na gagamitin mo, 5 lang ito na verse na pwede mo i-share ang imo, sangkay, classmate, katrabaho, kamag-anak, lahat ng tao na alam mong wala pa kay Kristo. Unang verse na pwede mong gamitin ay Romans 3:23. Ano yung Romans 3:23? Number 1 na verse. Na ang lahat ng tao ay nagkasala. Pakita mo yun sa kanya. Gamit kang Bible. Huwag ka mag-share ng word ng Bible. Kay matuod itaw ay mo kung may danimbasyan. Amen ba mga kapatid? Ayaw lahin istorya nga baga pinalingki. Bukuha ka ng Bible. Kaya kailangan mga kapatid bilang mga Kristiyano, mamaster tayo ni nga Biblia. Kaya amot aton weapon, amot aton sandata. Sa pagliligtas ng mga tao, pagkabig kalag, ng pakig-ato sa aton kaaway nga jablo. Okay, Romans chapter 3 verse 23, ipakita animo kay istorya nga hiya makasasala sugad so pa imo. Amen ba mga kapatid? Kailangan mag-guilty hiya, mag-guilty. Makonvict ba hiya nga? O nga no. Masabtan niya nga hiya makasasala. Kaya kung hindi ito mabigyan ng mabugat nga pundasyon, waray gamit ikatalwasan. Mga kapatid, ikatalwasan, kailangan la itanit mga makasasala. Ngayon, kung itimo ka istorya, diri ani niya umamin, nga iya makasasala, di niya kailangan yung mensahe mo. So yan ang number 1 na kailangan maidiin sa isip ng tao. Makonvict niya, sabihin, mapatunayan na iya good makasasala. Aminin niya sa kanyang sarili, na amot ebidensya, Romans 3:23, basahon ta mga kapatid, no? For all have sinned. O, di ba? Ang tanan, ang lahat ng tao ay nagkasala. Nagpakasalaan nga tanan nga mga tao. Sumiri nga ning nga tanan, wari diri bulig. Tanan apil, bisan tim ka istorya. O, siring ka di, apil ka diri. Kasi nida nga tanan, pinakita ni Maiya nga hiya makasasala. Sugad giya pa imo. Okay? Ikaduha mga kapatid, ang kasalaanan may bayad. Romans 6 verse 23. Yan ay kalawang verse. So, pwede tayo mag-share ng gospel, pinaginihan ng Romans Road. Number 2 na verse, Romans 6 verse 23. Ano sabi ng Romans 6 verse 23? Ang bayad it sala ay kamatayon. Amen ba mga kapatid? Okay, so, alam mo ba, tungod nga makasasala kita, amunit aton hingarad tuan kamatayon. May duha nga klase nga kamatayon mga kapatid. May kamatayon nga kanan, lawas, na itaton lawas sa dadun ha sementeryo, may dagep kamatayon nga kanan espiritual. Waray katapusan nga kamatayon. Hay nang tumapatid sa impyerno. Sa Revelation chapter 20 verse 14 and 15. Pwede ito isumpay na lahan number 2 nga Romans 6:23. Okay? Kumbaga additional na verse sa ikaduha nga Romans. Revelation 20 verse 14 and 15. Ngayon, ikatulo mga kapatid na verse. Okay? Ngaran, Revelation 20, verse 14 hanggang verse 15. Okay? So, ikatulong nga verse sa Romans, mga kapatid.
Ito na. Ngaran kita makasasala, ano man? Revelation chapter 20. Sige, basahon ta yan. Revelation 20. Revelation 20 verse 14 hanggang 15. Verse 14. Ngan iginlabog ang kamatayon ngan ang ginuukyan han mga minatay ngadtuhan linawhan kalayo. Iningalinawan kalayo amoy ni an ikaduha nga kamatayon. Verse 15. An nga tanan nga waray mahisurat an irangaran didan basahan han mga buhi iginlabog ngadto han linaw han kalayo. Amen ba mga pred? Nakuha nyo? So ang kamatayan diri kanan lawas. May dagyap kamatayon nga espiritual. Na kung ang tawo waray kan Kristo, waray ya tumuod mo pangasumat, didto ya iglalabog ang Ginoo. Okay? Ikatulo mga pred na verse. Ngaron kita makasasala ang Ginoo may gugmaon. Romans 5:8. Ikatulo nga verse. Nabisan kita makasasala, ang Diyos mapagmahal pa rin para sa atin na paano niya pinakita niya pagigugma na si Kristo'y namatay para sa atin. Okay? Romans 5 verse 8. Basahon ta mga kapatid. Romans 5 verse 8. Kundi iginpakita han Dios an iya dako nga pagigugma haaton nga dida han magpakasasala pa kita nagpakamatay hi Kristo para haaton. Amen mga kapatid. O yan ang ikatlong verse. So, siyempre, tin kay istorya, mauwaray na yung paglaom kay alam niya sa imperyo siya pupunta. So, gadayin mo hadto. Maabri kayo nga bersikulo. Pero alam mo saan kay basahon tayo nga verse. Ngaran makasasala kita, minahal tayo ng Diyos. Si Kristo'y namatay para haaton. Amen ba mga kapatid? Nakuha ninyo sa umagang ito. Diyan yung transition ng message. Ginuuna-anay natin it bad news, pero good news pa rin yun eh. Kasi katotohanan yun eh. Ginuuna-anay natin itong duduha nga verse. Sumulod ni Kristo sa Romans 5:8. Ito na yung pinakadulo sa Romans chapter 10 verse 9. Romans 10 verse 9. Ano sabi ng Biblia? Kung imo itugan, hay imo imim, hi Kristo, ngan, ano siling di mapatid, Romans 9, matatalwas ka, kung itugan mo ha imo mga imim, nga Ginoo Jesus. Romans 10 verse 9. Kung imo itugan ha imo mga imim, nga Ginoo Jesus. Ngan tumuo ka ha imo kasing-kasing, nga ginbanhaw iya ang Dios. Ayun. So maliligtas yung kausap mo kung matugan niyan iya imim. Amen mga kapatid. Iya masaring mismo nga tinatanggap ko si Jesus. Walay ko iba nga paglaom ni Jesus lang. Kung lumipas ang langit at lupa, isasama ko ni Jesus kung nakay niya. Si Kristo'y namatay, nilibing muling nabuhay, bumalik sa langit, at lahat ng matuod kan Kristo, makadtugya punhain ni Kristo. Amen mga kapatid ka. Yan ang verse na ikaapat. Sanglit mga kapatid, pinakahuli nating verse sa Romans Road, Romans chapter 6, verse 4. Romans verse 5, chapter 6 verse 5. Romans 6 verse 5. Kay kung nahiusa kita haiya hakamatayon, Romans 6 verse 5, haamo man nga paagi, magiging kausa kita haiya, pinaagyan aton pagkabanhaw, sugad iya. Assurance mga palit. Sabihin, katiyakan. Sabihin, paniguro, nga hiya gud ligtas. Kay kung ginkarawat niya ni Kristo, namatay gyapya upod ni Kristo, nga mababanaw iya, upod kan Kristo. So, Romans Road, no? Romans Road, Romans 3:23, Romans 6:23, Romans 5:8, Romans 10:9, na may sumpayhan, Romans 6, verse 5. Mga kapatid na sundan ninyo, ay hindi na tayo mahirapan mag-share.
Kung kuha lang tayo ng Bible, kahit Romans lang yung dalhin mo, gisi at yung Bible. Ayaw. Meron kasing available sa Shopee na Romans lang eh. Romans lang. Siguro pag in-order yun, tag 20 pesos lang siguro yun. Yung Book of Romans, Amulat Romans, and sulod. O ipapotocopy. Why not? Okay. So, ikaduha nga way na pwede tayo mag-share, yung ABC. Kanina, Romans Road, ngayon ABC. Ano yung ABC? Accept, believe, and confess. Tatlo lang. Acceptar, tuuhi, ngan, imo igsaysay ngay Kristo ni imo Ginoo. So amo gyap nga mga verses na imo gagamiton pero tulula nga paagi. Accept, believe, confess. O kaya ito na mga brad, pinakalas na ito, ikatulong paagi ng pag-share. Pwede tayong gumamit ng color wheel. Color wheel. Kahit sa mga teacher sa ating children's ministry, magagamit ito niyo. Ito nga ni nga iba-ibang colored paper. May red, may black, may yellow, kuno ay amoy ni, no? Kuno ay white. O, ito yung langit. Pero may, pag balin mo ng black na colored paper, pero may kasalanan nga mahugaw na hindi tayo pwede doon. Tapos may sumpay nga color red. Pero yung dugo ni Jesus, yan ang kanyang tinigis para sa atin. Para tayo ay makato sa heaven, color gold. Baga, may color coding. Pwede ka mag-share bisan ng colors na mga materials na gamit ni Mohan, mga project, no? So, mga kapatid, damo la kalain pag-share na pwede natin magamitan. Or, pwede sa social media. Katalwasan ng Ginoo, paano ang tao matutalwas? Ano pa? Alam ko mga kapatid, marami tayong idea kung paano. Or, sa ating lugar, tatawag ka mga amyaw, kuha ka ng papel, ballpen, punta ka ng kapitbahay mo, kuno ay ngaran natin sa pit ng balay, amyaw, o ano pa yung magandang pangalan na amyaw, o Maricar, punta ka sa bahay namin mamaya, ganitong oras, magpe-prepare ako ng ano natin, kung ano man pwede igandam, alas 6 ng gabi o alas 7. Masigi ka? Masigi ya. Sige. Marikan mo may alas 7 ha. Punta ka naman usa nga amyaw mausaliwat. Masaling ka. O, Doming. Buti nandito ka. Mamayang alas 7 punta ka sa bahay ha. Meron tayong gagawin doon sa bahay. O mga kahit doon na tayo kung may daman, kung may daman iramdam, pero kung wala ayos lang. O doon tayo sulusang kayan, alam niyo na 'yon. Mag-happy-happy. O, diba? O, meron ka ng dalawa. Si Maricar tsaka si Doming. Punta ka pa sa isang bahay. Nandun, nakita mo si Sandra Lynn. Tama ba? Sandra May. Sandra May. Alexandra May. Hindi, alam niya na yun eh. Ibang pangalan naman. O, sabihin natin si Aling Shoni. O, Aling Shoni, punta ka sa bahay namin may alas 7. O, meron ka ng bisita. O ngayon, nakuha mo na yung mga tao, no? Meron ka ng schedule, may ngaran, oras. Gagawin mo ngayon. Star, punta ka dito alas 7. Meron tayong mga nadakop. O, diba? Pupunta naman si Pastor doon, dadalang sista. Tsaka, pulpito. Nakuha niya mga kapatid ko, maraming way. O, diba? So, kung di mo kayang mag-share, ano ba yun eh? Kung di mo kaya mag-share, pwede ka magpaalalay. Pero mapagamit ka lagi pag Ginoo nga, bisano nga, way, nakita niya mga kapatid ko. Ngayon, pagdating sa langit, masaling ito, salamat na lang nag-imbita rin ako din yung balay. Upay na lang, no? Kuno waray ni ay badaw, warek, yan ang halangit. Nakuha niya mga kapatid ko. So, dinadala natin yung mga tao kay Kristo. Kaya kunya na, waray hiradaan kang Kristo, so tingin nyo, makatuwira kang Kristo sunod? Kunya na palait mga tao, waray daan kang Kristo, paano sila sunod na buhay?
waragat nira. Kaya mga kapatid, di da kita baga nag-i-strive, naniningkamot kita adlaw-adlaw, meron tayong mga pagtitiis, paghihirap, para lang ang maupay nga sumat, may ngadtuhan mga katawan. Amen po mga kapatid. So, sana nakapagturo ko sa inyo na iba't ibang paraan. Kaya, balik tayo sa Romans 1:16. Last na verse na natin to bago tayo mag-end. So, Romans 1:16. Diri ko ikinaawod ang maupay nga sumat. Amen po mga kapatid. Amen. Huwag natin kaya ito. Mabuti ito eh. Kaligtasan natin, kaligtasan ng mga tao ang nakasalalay ang maupay nga sumat. So, balik kong pagbasa mga kapatid. Romans 1:16. Diri ko ikinaawod ang maupay nga sumat. Amo ini ang gahumhan Dios, hin pagtaluwas. Han nga tanan nga may pagtuo. Siyahan ngadtuhan mga Hudiyo, ngan ngadto man liwat han mga Hentil. Mga kapatid, pero bago tayo magkabig og kalag, magpasalamat tayo sa Diyos na ligtas tayo. Kasi dyan palang panalo ka na eh. Sabihin, additional lang yan na nag-ebanghelyo ka. Kasi daan mo man gina-appreciate, daan nga, ay salamat Panginoon, ligtas ako. Amoton nga biswaray, tumuod, ligtas ka lagi happy. Hindi na mawawala sa yan. Kaso nga lang, nandun yung parang kalayo hit imdughan nga, di pwede ni mahamura yung, di pwede ni mayakan. Merong ganon, na di ka napapahinga. Parang kailangan ko talaga ito pagsabi. Lang. Bibihis ako, pumunta ako kay kumare, pumunta ako kay kumpare. O, pare, magsisi ka na. Hindi na maiat at kinabuhi. Ang Panginoon babalik na. Magsisi ka sa iyong kasalanan, tanggalin mo si Kristo. Namatay iya para hay mo, inilibing at muling nabuhay. Yung mo ni Karoton, mag-pray tayo. O, di ba? Ganun. Dali lang eh. Tapos yun, pero mga kapatid, pinakahuli kong advice kung mag-share tayo, magtikag kita hit pag-ampo. Mahuman pitahin pag-ampo. Mag-pray muna kayo bago kayo magbukas ng Bible. Mag-pray. Pag-pray mo siya na, Panginoon, buksan mo yung iisip at puso ng aking kausap, na kung na akong iniig, isaraiya, iyan ni Karoton. Ikaw ang good news. Kau man, hiniyo pag-sharing, mag-pray ka mo ulit. Mag-sharing ka, Panginoon, salamat. Naging gamit mo ako nga paagi na ining nga tao makakilalain mo. Tuguting nga, grasyahan mo yung makapagpadayat. Nakuha niya mga kapatid. So yan ang ating focus sa ating simbahan, kaligtasan. Kaligtasan, kaligtasan. Ngayon, kung amo nga hawit aton focus, ini nga ministeryo, katalawasan ng mga tao, papasukin ba tayo ng diablo? Hindi. Papasukin ba tayo ng kung anong mga issue, mga panggulo? Hindi. Kasi focus mo sa Panginoon eh. Panginoon, ano imo ministeryo itakon mindset. Kailangan may maligtas ngayong umaga. Kailangan may maligtas ngayong tanghali. Bisan usala kada adlaw Ginoo. Tagi kami sa aming church, may isa lang nga kada adlaw may matalwas. Bisan usala kada adlaw. Pwede na. Kayo, ano pat gamit nga adyaw kalibutan nga di mo ako gigamit? Ano pat gamit nga nakakakaon ako, nakainom, tubig? Ano gamit nga maupay takabutang kun waray tao nga natatalwas? Nga ako ligtas man ngahaw ngayon. Nakuha niya mga kapatid. So yung biyaya ng Diyos, aton itong gin-convert para ang tao makakilala kay Kristo. So, let us pray sa umaga ito. Sana meron tayong natutunan mga kapatid ngayong umaga. So, kung meron tayong tanong, pwede tayong magtanong. Siyempre, huwag niyong pigilin ang inyong mga tanong. Pwede tayong lumapit sa Panginoon, magtanong tayo sa mga paraan, kung paano pa tayo makapagkabig ng mga kaluluwa. Kailangan natin magtulong-tulong para dito mga kapatid. Kaya lahat kita ligtas man. Hindi yan trabaho ng isa lang. Bali, man usulat ligtas. Lahat ligtas man. So lahat yan ay pinagtutulungan ng mga anak ng Diyos. So let us pray. Magampo kita mga kapatid.